God bless everyone. Pagpalain ang bawat isa sa ating bagong bulwagan. Can you imagine a garden? Ang garden, marami siyang laman. Marami siyang buhay. Hindi lang iisang buhay ang laman ng garden. There are animals around a garden. It's an ecosystem of different life forms. Ang isang garden, punong-puno siya ng buhay. Iba't ibang buhay. Each life blooms, it adjusts, and it conforms according to the season. Gardens follow the condition of each season. Ang hardin, ang lahat ng buhay sa loob ng isang garden, sumusunod yan sa panahon. And you know what? Life is not a factory line. It is a garden. Meron siyang sinusunod na panahon, buo ang buhay, puno ng buhay, ang buhay. Hindi lang tayo gumigising sa umaga para magtrabaho, uubusin natin ng 8 to 5, minsan 8 to 9 kung mag-overtime ka, meron pang Saturday and Sunday, parang nabubuhay ka na lang para magtrabaho. Hindi naman talaga ganun ang buhay. Life is not a factory line. It's intended to be a garden. At sa garden, like we are visualizing, may kanya-kanyang galaw sa bawat panahon. May kanya-kanyang panahon ang bawat bagay. Mga awit, 1, 3. Katulad niya ay isang punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Sa reflection, nung nagsulat ng mga awit, ang taong nakakaunawa sa paraan ng Diyos ay namumunga sa tamang panahon. Para siyang isang halaman, para siyang isang puno na sa tamang schedule, sa tamang season, meron siyang bunga. And it's important to know and appreciate each season. Kailangan matutunan natin yon to be peaceful, to be happy, to be fruitful. How can we actively participate in the natural cycles of life? Kasi nga sabi natin, ang buhay hindi naman yan factory line. Hindi ka lang nabubuhay para magtrabaho. You are intended to be a beautiful garden. And what can we do to fruitfully align with the season? And we will talk about these principles in our shared reflection ngayong umaga, which we titled, Fruitful with the Seasons. Una, ang kailangan nating ma-realize, each season is different. Ang bawat panahon, iba-iba. Kailangan malinaw yon. Ecclesiastes chapter 3, verse 2 to 8. There is a time for everything, sabi niya. Kagaya ng there is a time for birth and death, magkaiba. There is a time for planting and reaping. There is a time for killing and healing. There is a time for destroying and building. There is a time for crying and laughing. Again, magkaiba. Although minsan may mga sabay tumatawa at umiiyak, pero di ba magkaiba siya. There is a time for weeping and dancing. There is a time for throwing stones and gathering stones. There is a time for embracing and parting. There is a time for finding and losing. There is a time for keeping and giving, a time for tearing and suing, listening and speaking. There is also a time for love and hate, for war and peace. Again, mga kasama, iba-iba ang panahon. Magkakaiba yan. Hindi pwedeng pare-pareho ang panahon. Kasi can you imagine, ano kayang mangyayari, mga kapatid, mga kaibigan, anong mangyayari kung puro na lang tag-ulan? Na-imagine nyo kung puro tag-ulan na lang. And right now, can you imagine kung puro lang summer heat? Could you imagine na araw-araw naka 40 degrees tayo? Minsan 50 degrees pa nga. Can you imagine that? Magkakaiba ang panahon dahil may iba't ibang halaga ang kada panahon. Every season is designed for a purpose. And therefore, each season should be differentiated and appreciated. Bukod sa pinag-iiba mo ang turing sa kanya, kinikilala mo rin yung kahalagahan niya. Appreciating the difference of each season and maximizing it makes life more fulfilling.
Gusto mong sumaya, gusto mong maging sulit yung araw-araw mo, maging payapa ka, appreciate and differentiate the season. Kasi another thing we have to consider, each season has its own blessing. Hindi porke tag-init, ay mainit. May blessing yan na sarili niya kung bakit siya mainit. Hindi pwede na tag-ulan, ay laging baha. May sariling blessing din yan kung bakit yan umuulan. There's a different blessing for each season. And there's an appropriate activity for each season, obviously. Merong mga activity na bagay gawin, depende sa season. Merong mga season talaga na mas mataas ang energy ng tao. Meron ding mga season na medyo mababa ang energy ng tao. Alam nyo bang pati yung physical bodies natin sumasabay according sa season? May mga season na kailangan talagang mag-lay low at manahimik. Merong mga ganon. May tamang bunga, may tamang output ang bawat panahon. Hindi pwedeng pagpare-parehohin ang mga output sa iba-ibang panahon. Hindi pwede. Iba-iba ang bunga, iba-iba ang output kada season. Each season is also a preparation for the next. The blessing and miracle of seasons, alam niyo ang isang kagandahan na pagpapala at himala ng mga iba-ibang season, it is sustainable. It sustains each other. For example, the heat of the summer evaporates and condenses the water. Para pagdating ng tag-ulan, dun siya kukuha ngayon ng ulan niya. Yang init, kaya mainit yan kasi nag-evaporate, nagko-condense yung mga tubig. Yang tubig na yan na nag-evaporate at nagko-condense, yan din yung magiging ulan natin pagdating ng tag-ulan. At pagdating ng rainy season, it will nourish the land for the coming summer heat. So umiikot siya. It sustains itself. Psalm 74, 16 to 17, you establish the cycle of day and night. The Lord establishes the cycle of day and night. You put the moon and the sun in place. You set up all the boundaries of the earth. You created the cycle of summer and winter. Dagdag nyo na yung spring and fall. Or gusto nyong i-localize, you created the cycle of tag-araw and tag-init in the Philippines. Each season supports the whole rhythm of life. Ngayon, nag-iisip na kayo marahil, bakit ba tayo nag-uusap ng tungkol sa weather? Bakit ba ulat panahon ang pinag-uusapan natin? Ano naman ang kinalaman nito sa ating araw-araw na pamumuhay? Although affected na tayo kagad yan, obviously. At this point, mga kapatid, mga kaibigan, it is obvious that we are not just talking about the climate. We are not just talking about gardens and halaman and weather, Hindi lang naman talaga yan yung pinag-uusapan natin. What we are really studying, my friends, what we are really reflecting on is the seasons of our lives. Yun naman talaga ang gusto nating tukuyin. Kung sa natural world, sa natural side of things, merong cycle ang lahat ng bagay, you can also imagine, ganyan din sa ating buhay bilang mga individuals, bilang mga community. Nauunawaan nyo ba, mga kapatid? Nauunawaan nyo ba ang inyong sariling season? Kung kayo ang tatanungin, nasa ang season kayo ngayon? Ano ang season ng inyong buhay ngayon? Nasa ang season kayo bilang individual? Nasa ang season kayo bilang mag-asawa? Nasa ang season kayo bilang mga nanay at tatay? Maliliit ba yung mga anak, mga teenager na mga anak, o baka mga adult na yung mga anak ninyo? Nasa ang season kayo ng inyong buhay. Kasi kagaya sa natural world, ganun din sa buhay natin, we have to follow the cycles, the seasons of our life. Doon din nag-a-apply yung mga principles. Genesis 8:22, as long as the earth continues, there will always be time for planting and a time for harvest. Kung paano sa mga hardin, kung paano sa mga lupain nag-a-apply yung time ng planting, time ng harvest, alam nyo, sa totoong buhay, ganun din.
Mag-a-apply at mag-a-apply sa buhay natin yung mga rules ng season, yung mga rules sa cycle ng buhay natin. Kaya nga ang tanong ko ulit, mga kaibigan, mga kapamayanan, nasaan cycle kayo ng inyong buhay ngayon? And now that we know these principles, yung mga napag-usapan natin kanina, yung mga nabanggit natin kanina, what are the things that we can clearly apply? What are the things na pwedeng i-apply now na? Hindi na natin kailangan maghintay ng mga 3 years at saka 5 years. Una, level your expectations according to the seasons. Kasi nga, iba-iba ang condition kada season. At nabanggit natin kanina, kung iba-iba ang condition ng mga season, therefore, iba-iba ang output. Iba-iba ang bunga. Iba-iba ang fruit na dapat asahan kada season. Siyempre, iba yung productivity mo nung teenager ka. Nung teenager ka, mga 3 worship service sa isang araw, 4 pa nga. Diba? Pagkatapos mo magtrabaho ng 8 to 5, may party ka pa sa gabi. Ganon, 2 party pa ka mo. Ngayon, half day pa lang, gusto mo nang umuwi. 10:00 pa lang, tulog ka na. Nag-iiba-iba kasi yan. Iba-iba ang output kada season. At hindi tayo dapat nagugulat na, ay, bakit dati ganito? Bakit dati ganyan? Okay lang yun kasi nga nag-iiba yung season. Ang hanapin mo yung fruit ng season ngayon. Kasi nga, we have to level our expectation according to the season. Alam nyo, minsan, if you also observe the natural world, merong mga pagkakataon, merong mga season na akala mo walang nangyayari. Kasi pag tinignan mo halimbawa yung isang puno, yung isang halaman, akala mo walang nangyayari kasi walang bunga, parang natutuyo yung mga dahon, yung mga sanga niya, walang laman. So visibly speaking, parang walang nangyayari. Pero yung palang season na yun, kaya walang nangyayari sa panlabas. Ang lahat ng nangyayari doon sa puno na yun, nandun sa ilalim ng lupa. Lumalalim pala yung mga ugat. Nagpapatatag pala siya sa ilalim ng lupa. Minsan nakala mo sa buhay mo, parang walang masyado nangyayari ngayon. Walang mga promotion, walang mga bagong projects. Kung ikaw ay businessman, parang wala masyadong transaksyon, nababawasan pa nga, di ba, mga ganong klase. Pero sa totoong buhay, baka ibang season lang siya and therefore merong ibang output at that particular season. So, muli, tanungin ang sarili, ano ba yung fruit na hinahanap ko sa season na ito? Each season bears its own fruit. Kada season meron siyang natatanging bunga na para dun sa season na yun. Yun ang hanapin. Yun nga rin yung tinuturo ng Panginoong Hesus. Mark 13:28, sabi ng Panginoong Hesus, "The fig tree teaches us a lesson. When its branches become green and soft, and new leaves begin to grow, then you know that summer is very near." So even Jesus is pointing out to the natural example. Tignan niyo yung puno. Di ba, nakikilala niyo naman yung puno pagka kulay green na yung mga dahon, malambot na rin yung mga sanga niya. Nagsasabi yon ng particular na panahon. Bumagay dun sa panahon. Siguro, liban na lang kung naglilihi ka at buntis ka. Yun lang ang may license ng maghanap ng mga bunga na wala sa panahon. Di ba ganun ang mga naglilihi? Ang mas natural, mga kasama, hanapin mo yung bunga na nasa panahon. Ipantay yung expectation mo doon sa panahon. Align your expectation with the season that you are in. Also, plan routines. Design your activities to reflect the season. Kasi may pagkakataon ka naman magplano. May pagkakataon ka naman mag-design ng mga activity mo. E di align mo siya dun sa season because there is a right time for every activity under the sun. Sabi nga sa Ecclesiastes. Mangangaral, 3, 1 hanggang 2. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. Sinabi na niya, ang lahat. Lahat po, lahat. Kaibigan, my good friend, may kapamayanan, lahat tayo may kanya-kanyang panahon. Pag sinabing kanya-kanya panahon, pare-pareho? Hindi. So maaari na yung kausap mo, iba yung panahon niya sa panahon mo. Do not compare ang mga panahon. May panahon ng pagtatanim at may panahon ng anihan. Ang ina-adjust
ay yung activity, hindi yung panahon. Sino ang mag-a-adjust, sabi nga? Sino ang mag-a-adjust? Di yung tao, ikaw ang mag-a-adjust kung anong activity yung ilalatag mo sa panahon na yan. Hindi yung panahon ang mag-a-adjust. There are activities that are more natural. There are activities that are more normal according to a particular season. Do not insist on things na wala sa panahon. Halimbawa, huwag mong ipilit na mag-harvest kung ang season pala ay planting. Right? Huwag mong ipilit na mag-rest kung ang season pala ay season ng working. Huwag magpilit na mag-collection kung season pala ng payment. And vice versa. Pagka mga businessman, minsan natutililing kasi nga panahon lalo na mga filing ng tax, filing ng mga bayarin. Huwag kang magpilit ng mga koleksyon ngayon dahil nga ngayon ang panahon na medyo lalabas ang pera. Pero pag sinunod natin yung principle ng panahon, iikot din siya, right? Pag natapos na itong panahon na to ng mga bayarin and everything, iikot na naman siya o panahon na ulit ng koleksyon. Umiikot ang lahat ng bagay para hindi ma-frustrate, para hindi na siya shock, align with the season. Kasi the season will always work. Bakit? Kasi God designed the seasons. May panahon na tatanggap ka ng blessing at may panahon din na kailangan magbigay ka ng blessing. Huwag mong ipilit, kagaya na nga na nabanggit natin kanina, panahon pala ng pagbibigay ng blessing. So huwag kang maghintay na tumanggap ng blessing. Dapat ikaw ang nag-share. Vice versa. May panahon naman na hindi ikaw yung bigay ng bigay. Ikaw naman yung tumanggap ng blessing. Merong mga tao na sanay kasi na sila yung bigay ng bigay for whatever reason. Sila yung na-identify na maging donor, maging giver. Mga kapatid, dapat tumatanggap din kayo. Dapat binibigyan din natin ng pagkakataon yung mga na-identify natin na ganun tao na sila naman ang bigyan. Kasi para masunod natin yung rules, yung principles ng buhay. That everything, lahat ng bagay, ay may kanya-kanyang panahon. There's a season to give and there's a season to receive. Now, imagine that in your life. Ngayon, medyo kinakabahan ka, parang wala ako natatanggap. Baka kasi panahon mo para magbigay ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Iikot at iikot yung season na yan, ikaw naman yung tatanggap. At pagdating ng point na yon, tanggapin mo ng maluwag. Praise the Lord sa tinatanggap mo. Kasi nga, iikot at iikot yan. Proverbs 20, verse 4, sluggards, yung mga tamad, do not plow in season. So at harvest time, they look but find nothing. Hindi kasi umalign doon sa schedule ng pagsasaka, yung dapat na nagbubungkal siya ng lupa, yung dapat na nagtatanim siya. Pagdating nung anahan, wala siyang asahan kasi disalign yung schedule niya. So ang point lang ng verse, umalign sa season. Agree? Okay na siguro tayo dun. Ayoko na tapusin to. Nagkakaintindihan naman na tayo. Sige, meron pa. Also, mga kasama, speaking of the turning of seasons, we have to consider, we have to remember, we have to embrace new beginnings and new endings. Kasi lahat ng season, merong beginning, merong ending. Dahil umiikot siya. Every change in life season comes with an invitation. There is always that invitation to renew, an invitation to upgrade. There is also this invitation to explore and discover. Ang pagtatapos ng isang bagay ay simula ng panibagong yugto. Song of Solomon 2:11-12. Look, the winter is past, and the rains are over and gone. The flowers are springing up, and the season of singing birds has come. So ino-observe niya yung pagpapalit ng panahon. Tignan mo, masdan mo, tapos na yung winter. Tapos na yung panahon na basa ang paligid, hindi ka makakilos kasi putik-putik o madulas sa labas dahil nga basa. Nanunumbalik na yung mga awit ng ibon. Namumunga na ulit yung mga halaman. Kada season, nagtatapos at nagbubukas ulit ng panibago. Learn to be fruitful. Learn to be fruitful in each and every season because each season in our lives, it serves a purpose. Let me say that again.
Each season in our lives serves a purpose. Ang hindi lang natin alam, kailan gagamitin ng Panginoon yung purpose na yan sa buhay mo. Kada season at pinagdadaanan natin, may natututunan tayo dapat. Baunin natin yung learning na yon. Hindi mo alam kung kailan niyang gagamitin ni Lord. Ecclesiastes 7:14, when times are good, you should be cheerful. When times are bad or not so good, think about what it means. So, kahit pa anong season sa buhay ng isang tao, pwedeng maging blessing. Kailangan lang bukas yung isip, bukas yung puso. Know and be sensitive when the seasons are changing. Daniel 2:21, the Lord changes times and seasons. Binabago ng Panginoon ng ating Diyos kataas-taasan ang lahat ng oras at panahon. He deposes kings and raises up others. So, meron kang hawak ngayon, maaaring bukas wala. Magpapalit yan, bukas wala. Vice versa, pwede rin wala kang hawak ngayon. Pero ayan na, paparating na yung panahon na, ayan na, hawak mo na siya. So, nagpapalit ang bawat bagay. Step out of the old season and step into the new one with grace and excitement. Ang gusto ko talaga sabihin dito actually ay huwag masyadong madrama. Para kang mellow touch. Alam mo yung mellow touch? Meron pa ba nun sa radyo? Yung pag doon ka makikinig doon sa mellow touch radio, yung gusto mo magbalik alaala ng mga lumang tugtugin, magpapaka-senti ka, ganyan. Huwag masyadong mellow touch na parang noong araw, ganito, ganyan. You have to live each season in order to welcome a new one. Alam niyo kung bakit? Ang dami-dami kayang blessing na nakapila para sa atin. The best days are ahead of us. Why? Because God is good. God is good. Kaya we always have to keep on moving forward. Ang dami pang nakalatag. Life has a sacred rhythm that we should embrace. God designed the seasons, and the Lord is never too early, the Lord is never too late. God is always on time. Isaiah 60:22, at the right time, I, the Lord, will make it happen. God will always make things happen at the right time. Alam nyo, ang successful person, para siyang seasonal fruit. Kung panahon ng mangga, magpakamangga ka. Pag panahon ng kaimito, magpakakaimito ka. Bagayan mo yung panahon na yun. Kung ano yung bunga na dapat sa panahon na yun, be like that. So be a seasonal fruit. We can be fruitful kahit na anong panahon. Babagayan lang natin siya. It is entirely possible. You know why? Because ultimately, God is good. His grace is enough, sabi nga natin sa kanta. His grace is always enough kahit na anong season. Whatever season, for all season, His grace is always enough. Acts 14:17. God was always there, doing the good things that prove He is real. He gives you rain from heaven, and He gives good harvest at the right times. So kung kailan mo siya kailangan, darating ang provision ng Panginoon. Lagi naman siya nariyan. And hindi lang yon, sabi pa niya, He gives you plenty of food and fills your hearts with joy. While the very modern world demands constant 24/7 motion, non-stop, 24/7, round the clock, walang tigil na paggalaw. You know what? God reminds us that creation, tayo bilang mga creation niya, we are all designed to move with the rhythm of the seasons. May season ang lahat ng bagay. So mga kapatid, God bless you. Pagpalain kayo kung nasa ang season kayo ng inyong buhay. Asahan ninyo yung bunga na ibibigay ng Panginoon sa inyo sa season na yan ng inyong buhay. Because God's goodness, it never fails. God bless you all.